Napagdesisyonan ni Carla na layasan at hiwalayan ang asawa niya na hindi siya kayang ipagtanggol sa mapang-alipusta nitong ina. Akala niya ayos na ang lahat, ngunit pag-uwi niya, wala na ang kanyang anak at sinabi sa kanya ng kanyang katulong na kinuha ng mga armadong lalaki ang kanyang anak. Isa lang ang pwedeng magpakuha sa anak niya. Walang iba kundi si Doña Victorina, ang nanay ni Victor na dati niyang asawa. Nalaman niya lang din na dinala ang anak niya sa ibang bansa. Pumunta doon ang buong pamilya. May pag-asa pa kayang makasama niya ang anak niya? At sa pagkikita nila kapag malaki na ito, tatanggapin kaya siya nito bilang ina? Masayang umuwi si Carla dahil may bago na siyang trabaho, kaya naibili niya ng mamahaling gatas ang kanyang anak. May ngiti sa labi na pumasok siya sa kanilang bahay. Ngunit ganoon na lamang ang panlalambot niya nang hindi makita ang kanyang anak, at ang yayang kinuha niya ay naiiyak na lumapit sa kanya. Nang abutan niya ito kanina ay nakayuko at hindi malaman ang gagawin. Asan ang anak ko, Pasing? Pinilit kong ikalma ang aking sarili. Kahit sa mga oras na yun, handa na talaga akong sumabog dahil sa sobrang galit na nararamdaman. May mga lalaki pong pumasok, tapos kinuha po nila si Baby Charlene. Umiiyak na sabi ni Pasing. Ano? Bakit mo binigay ang anak ko? Ma'am, tinutukan po nila ako ng baril. Tapos mabilis din silang umalis pagkatapos makuha si Baby Charlene. Napaiyak na lamang si Carla. Ang anak na lamang niyang meron siya tapos mawawala pa. Samantalang sa kabilang banda, tumatawa habang karga-karga na ang apong umiiyak. Akala naman ng Carla na yun, hindi niya makukuha yung kanyang apo. Hindi niya hayaan na mapunta ang apo niya sa walang kwentang babaeng yun. Sa kanya lang ang apo niya. Napakaganda naman ng apo ko. Natutuwang sabi ni Doña Victorina. Maya-maya pa, dumating ang anak niyang si Victor. Kinuha niyo kay Carla ang bata? Tanong sa kanya ng tatanga-tanga niyang anak na ayaw pang kuhanin sa dating asawa nito yung anak. Oo, may karapatan tayo sa apo ko at mas kaya natin siyang bigyan ng magandang buhay kaysa naman sa nanay niyang wala namang kwenta. Sagot ng Donya sa kanyang anak na si Victor. Alam mo ma, hindi na tama yung ginawa niyo. Pag-angal pa ni Victor. Bakit? Anong gusto mo? Hindi makasama ang anak mo? Ako na nga yung gumagawa ng paraan. Ang sabi ng Donya at ito ay umirap. Samantalang si Carla pumunta sa presinto upang i-report ang nangyari. So Mrs., nawawala yung anak niyo at kinuha ng ama niya. Kaya papaanong nawawala yun? Ang dami-dami naming kasong inaasikaso. Nagpapagulo lamang kayo. Ang sabi sa kanya ng pulis. Kaya mapapaaway na si Carla. Wala kayong alam. Kinuha nila sa akin ng anak ko. Pagwawala ni Carla. Ma'am, nakita na silang lahat sa akin. Bulong kay Carla ni Pasing. Pero kinuha sa akin ng anak ko. Pero ma'am, sa tingin niyo po ba maniniwala sila sa inyo? Tanong kay Carla ni Pasing na kaagad niyang ikinatahimik. Alam niya na wala silang mapapala sa police station kaya umalis na lamang sila doon. Bukas na bukas din, pupuntahan niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang dating asawa. Kahit makipagpatayan pa siya sa kanyang asawa, makuha niya lamang ang kanyang mahal na anak, gagawin niya yun. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Carla sa mansyon ng mga San Diego kung saan doon din siya tumira nang maging mag-asawa na sila ni Victor. Ang asawa niyang hiniwalayan niya dahil masyadong sunod-sunuran sa ina. Ma'am Carla, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong kay Carla ng isa sa mga maid na nakaklose niya sa mansyon. Papasukin mo ko, kailangan ko makuha yung anak ko sa kanila. Naiiyak na sabi ni Carla kahit na alam niya na baka hindi siya matulungan ng katulong dahil maid nga lang ito doon. Pasensya na po ma'am, pero wala na po yung anak niyo. Kagabi pa umalis na sila Doña Victoria at alam ko po pupunta sila sa ibang bansa. Ano? Galit na tanong ni Carla. Anong karapatan nilang ilayo sa akin ng anak ko? Ang sabi pa ni Carla. Pasensya na ma'am, pero umalis na sila. Nakaalis na ho sila. At pumasok na ulit ang katulong sa mansyon at hindi man lang siya pinagbuksan ng gate. Nangihinang umalis si Carla sa mansyon. Good job, sabi ni Doña Matilda sa katulong na nagsabi kay Carla. Lahat na talaga'y nababayaran at nagagamitan ng pera. Ang totoo niyan ay paalis pa lamang sila at dahil tanga ang Carla na yon, naniwala naman agad. Ngayong nakaalis na yung babaeng yon, makakaalis na rin kami. Masayang sabi ni Doña Victorina na tuwang-tuwa sa mga pinaggagawa niya na siya namang mali at alam niyang mali. Inilalayo niya yung apo nito sa ina nito. Maya-maya pa, bumaba na ang anak niyang si Victor. Nakabihis na ito dahil pupunta na sila ng airport para mailayo na ang kanyang apo mula sa walang kwenta nitong ina. Ma, hindi niya pinatapos ang anak sa sasabihin. Si Rachel ang magiging ina ng anak mo, ang magsisilbing ina ng anak mo.
Ang sabi nito sa anak, si Rachel ang bagong nobya ng kanyang anak na gusto niya para dito at hindi si Carla na patapon na hindi niya gusto, hindi makausap si Carla ng boss niya. Talagang hindi niya matanggap ang pagkawala ng anak niya. Kinuha ito ng ama nito. Hindi niya alam kung kaya niya pang mabuhay nang hindi kasama ang mahal niyang anak. Kung kaya niya pang ipagpatuloy ang buhay kung wala na ang natatangin niyang dahilan kung bakit natitiis pa niya ang mga paghihirap sa mundong ibabaw. Is there something wrong? Tanong kay Carla ng boss niya. Tsaka lamang siya bumalik sa katinuan. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak para makuha niya ito sa walang kwenta nitong ama mula sa mapangmaliit na pamilya ng ama nito. Wala naman po, sabi ni Carla at pilit na ngumiti. Ngunit alam ng boss niya na may mali sa kanya kaya hindi ito kumbinsido sa kanyang sagot. Kung may mali ay pwede ka namang magkwento sa akin. Pero umiling-iling si Carla. Hindi niya kailangan ng simpatsya ng ibang tao. Kaya niyang tulungan ang kanyang sarili at solusyonan ang sariling problema at magsisikap siya para sa kanyang mahal na anak para balang araw makuha niya ang anak niya sa hayop nitong ama. Ginawa ni Carla ang kanyang trabaho samantalang ang boss niya pinapanood lamang siya nang maisip na baka siya ay hindi maging komportable. Iniwas na nito ang tingin at hinayaan na muna siyang gawin ang kanyang gawain. Samantalang sa ibang bansa, kumuha si Doña Victorina ng mag-aalaga sa kanyang apo kapag wala ang kanyang anak at GF nito. Ang hindi niya lamang gusto, madalas umiiyak ang sanggol. Marahil ay alam nito na wala sa tabi nito yung ina, kaya gano'n na lamang ang lakas ng pag-iyak kung minsan. Tita, hindi niyo po ba napapansin na madalas umiyak ang sanggol? What if, ibalik na lang natin siya sa mami niya? Baka ma-stress lamang kayo sa kakaiyak ng sanggol na yan. Ang sabi ni Rachel kay Doña Victorina. Ang ayaw lang din talaga ng Doña sa bagong nobya ng kanyang anak ay madalas itong hindi sumasang-ayon sa mga gusto nitong mangyari. What if hiwalayan ka rin ng anak ko? Gusto ko na nasa amin ang apo ko. Mataray na sabi ng Doña kaya napatango-tango na lamang ang babae. Walang ibang pwedeng gawin kundi ang sumang-ayon na lamang dahil alam niya kung paano magalit ang Doña at mahal niya ang anak nitong si Victor. I'll try my best po para maging mabuting mother sa kanya paglaki niya. Ang sabi ni Rachel sa Doña na kinangiti naman ito. Yan dapat ang gawin mo para maging isang pamilya tayo. Ang sabi pa ng Doña habang nakatingin sa kanyang apo na buhat-buhat ng taga-alaga at pinapatahan dahil umiiyak. Kung alam lang sana ng sanggol na kinuha lang ito sa kanyang ina. Kinagabihan, umuwi na si Victor. Alam niyang nangungulila ang anak sa ina nito pero wala naman siya magawa dahil takot ito sa ina niya. At baka tama nga rin ng kanyang ina na mas tamang nasa kanila yung anak niya dahil sila ang mas may kaya na bigyan ito ng magandang buhay. Napakaganda talaga ng apo ko anak. Mabuti na lang at sa atin nagmana't hindi sa dati mong asawa. At tumawa pa ang Doña. Yes tita, naman ata ni baby girl ang kagandahan niya sa'yo. Pambubuhala pa ni Rachel kaya napangiti naman ang Doña. Ano palang bago nating ipapangalan sa kanya tita? Tanong ni Rachel sa Doña. Eunice San Diego. Yun ang kanyang pangalan. Hindi na lamang umimik si Victor dahil gusto rin naman niyang maging kaapelyido niya ang kanyang anak. Wala nang pakialam si Doña Victorina sa kung anong pangit na pangalan ang binigay ng walang kwentang babaeng yun sa apo niya. Dahil Eunice na ang pangalan nito ngayon at apelyido nila ang gagamitin. Anong problema mo apo? Tanong ni Doña Victorina sa apong si Eunice na habang lumalaki talaga namang namamana na ang kanyang ugali. Halatang halata kasi ang hindi nito paggalang sa matatanda. Kagaya na lamang ngayon, pinagalitan ito ng yaya nito at umiyak na. Tapos ang yaya pa ang mapapagalitan ni Doña Victorina. Kasi grandma, pinagalitan ako ni yaya. Sabi niya ang likot-likot ko daw, naglalaro lang naman ako. Tapos ang arte-arte niya, yaya lang naman siya dito. Pagrereklamo ng bata sa kanyang lola. Sa edad na 10 gulang, maldita na itong bata. Kaya nga sa paaralan, madalas din itong napapaaway. Magsasalita pa lang sana ang katulong na sumuway kay Eunice na kanina patakbo ng takbo. Ikakamap lang. Nag-aalala lamang ito sa bata na baka bigla na lamang maaksidente. Tapos siya pa ang lumabas na masama dahil sa maling sumbong ng bata sa lola nito. Wala kang karapatan na pagsabihan yung apo ko, gayong katulong ka lang naman dito. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Galit na tanong ng Doña at akmang sasaktan na naman ng maid nang biglang dumating ang anak ng Doña na si Victor. Ma! Pagsaway nito sa ina. Ayaw niya lang naman na masira na naman sila at magsalita na naman ng katulong tungkol sa kasamaan na taglay ng kanilang pamilya. Lumayas ka sa harapan ko, utos ng Doña.
Kaya dali-daling umalis sa harapan nito ang yaya na kanina. Wala naman talaga doon, pero nang umiyak ang apo niya ay siya'y pinatawag. Ma, ano bang nangyayari? Tanong ni Victor. Han, hindi naman siguro magagalit si mama kung walang ginawa ang maid na yun. Sabi ni Rachel sa lalaki, tsaka tumingin ito kay Eunice at binati ang kanyang stepdaughter. Oo, stepdaughter. Dahil kasal na siya kay Victor, kaya siya na ang stepmother ng bata. Ang maid na yun, pinagalitan ng anak mo. Alam mo naman, tayo nga hindi pinagsasabihan si Eunice ng ganun. Tapos ganun ang gagawin niya. Kaya dapat lang yun sa maid na yun. Paliwanag pa ni Doña Victorina. Gumagawa talaga ng paraan para pagtakpan ang kanyang maling gawain. Tumingin si Victor sa anak na si Eunice. Mahal na mahal ang kanyang ina nga po nito, kaya nga nagawang kunin sa dati niyang asawa. Daddy, galit po ba kayo sa akin? Tanong ni Eunice sa kanyang daddy. Pumunta naman ito sa kanya at sinabi na hindi ito galit. Baby, gusto mo ba? Isama ka namin ng daddy mo sa work niya bukas? Tanong ni Rachel sa anak ng kanyang asawa. Yes, I want. Ang sabi ni Eunice. Kaya naman napangiti na lamang si Rachel. Masaya siya na kasundo niya ang bata. Balitang-balita na uuwi na sa Pilipinas sa mga San Diego. Kaya hindi maiwasang maging masaya ni Carla dahil mababawi niya na ang kanyang anak na nawalay sa kanya. Ang gusto niya lang naman, makasama na ang kanyang anak at makuha na ito sa dati niyang asawa. At sa lola nito na saksakan ng sama ng ugali. Walang gabi na hindi siya umiiyak dahil sa sobrang pangungulila sa kanyang anak. What, Grandma? Pupunta tayo ng Philippines? Pero anong gagawin natin doon? Tanong ni Eunice sa kanyang lola. Masaya naman siya kung nasaan sila kaya bakit kailangan pa nilang umalis? At isa pa, alam niya na may ibang weather sa bansa na yun. Iha, saglit lang tayo doon. A vacation and then babalik din tayo dito. Nakangiting sagot ng matanda sa kanyang apo. Sa totoo lang, hindi naman dapat sila babalik kung hindi lang dahil sa kanyang anak na may kailangang asikasuhin sa Pilipinas at gusto na kasama sila dahil mamimiss daw nito ang anak kong sakali. Talaga, Grandma? Natutuwang tanong ni Eunice dahil sa naging sagot ng kanyang lola. Akala niya kasi doon na sila titira na alam niya sa sarili na hindi niya makakayanan sapagkat hindi siya sanay sa pamumuhay sa bansang yun. Maya-maya pa'y umuwi na ang daddy ni Eunice at ang kanyang stepmother. Nakasundong-kasundo niya dahil masyado siyang ini-spoiled ng babae. Kagaya na lamang ngayon, may dala na naman ng babae na regalo para sa kanya kahit hindi naman niya birthday. Thank you, Mami Rachel. Yun na lamang ang tawag ni Eunice sa ina-inahan. Maya-maya pa ay pinag-utos muna ni Doña Victorina na dalhin ang kanyang apo sa kwarto dahil kakausapin niya muna ang anak na si Victor, pati na rin ang asawa nitong si Rachel. Siguraduhin mo lang na mabilis lang tayo sa Pilipinas dahil ayoko na makilala ng apo ko yung tunay niyang ina. Hindi sila pwedeng magkita ng babaeng yun. Medyo naiirita na si Doña Victorina at halata iyon sa paraan kung paano ito magsalita. Of course, tita. Hindi niya makikilala ang tunay niyang ina. Ako na ang mami ni Eunice. Sabat naman ni Rachel. Napatango na lamang si Doña Victorina at hinintay ang sasabihin ng kanyang anak na si Victor. Kahit magkita pa sila ni Carla, hindi ko hahayaan na makuha niya sa atin si Eunice. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo sa atin ng apo ko. At pagkatapos nun, sabay-sabay na silang nag-dinner. Masaya sila na parang walang babae na kinuhanan nila ng anak at ang batang kinuha, pinalaki na may kagaspangan ng ugali. Nakaupo si Carla sa kanyang kama at hawak-hawak ang litrato ng kanyang anak. Isa lamang ang hiling ni Carla, ang makasama na niya ang kanyang mahal na anak at sana nga lang ay matanggap siya nito. At hindi na bilog ng ina ni Victor ang ulo ng bata. Ang init naman dito, Grandma. Pagrereklamo ni Eunice nang palabas na sila ng airport, napangiti na lamang si Doña Victorina dahil mana talaga sa kanya ang mahal na apo. Ganito talaga ang weather dito, iha, kaya tiisin mo na lamang, sabi ng matanda sa kanyang apo. Maya-maya pa, nilagyan ni Rachel ng sombrero ang bata. Thank you, Mami Rachel. Nginitian na lamang ni Rachel ang bata. Hanggang sa dumating na ang van na susundo sa kanila, sumakay na doon ang pamilya. Sana'y maging maayos ang lahat, bulong ni Rachel na hindi nakaligtas sa pandinig ng Donya. Magiging maayos ang lahat, napatango na lamang si Rachel, samantalang si Victor ay tahimik lamang. Carla, I want to ask you something, ang sabi kay Carla ng kanyang boss. Inagahan niya talaga ang pasok sa araw na yun dahil palagi na siyang late at baka mamaya mawala na siya ng trabaho dahil sa ginagawa niya kaya sinikap niyang pumasok ng maaga. Victor San Diego is your ex-husband, right? Halos manlaki ang mata ni Carla dahil sa tanong ng kanyang boss. Paano nito nalaman? Iba yung dokumentong pinasa niya dito nun. Kung ganun,
Baka pinaimbestigahan talaga ng lalaki. Hindi umimik si Carla. Kinuha niya yung anak niyong dalawa, right? Tanong pa ng kanyang boss. Bakit niyo po gustong malaman? Bakit niyo inaalam? Hindi na maiwasan ni Carla ang magtanong. Because I want to help you. Gusto kong tulungan ka na babawi yung anak mo. Noong una man ay naguguluhan at hindi makapaniwala sa sinasabi ng lalaki, ngunit pumayag din naman si Carla sa gustong mangyari ng lalaki. At ano pong kapalit ng pagtulong niyo sa akin? Wala. Gusto ko lang na mabawi yung anak mo sa kanila. Sincere na sagot ng kanyang boss. Sa mga oras na yon, hindi maipaliwanag ni Carla ang sayang kanyang nararamdaman. Hindi niya kasi inaasahan na may tao palang handang tumulong sa kanya at sana nga ay walang kapalit. Pero kung may kapalit man, handa rin naman siya magbayad basta makasama niya lamang ang mahal na anak. Welcome back po, Doña Victorina. Pagbati kay Doña nang makarating ang mga ito sa mansyon, bigla ding napatingin ng mga katulong kay Eunice. Ang sanggol na dating kinuha lamang sa ina, ngayon ay malaki na at lumaking napakagandang bata na sa tingin nila, masama ang ugali sa tingin pa lang. Bakit ganyan po silang makatingin sa akin, Grandma? Tanong ng batang si Eunice sa kanyang lola. Kaya naman, tinignan ni Doña Victorina ang mga katulong at sinabing baguhin ang paraan ng pagtingin sa kanyang apo. Nagagandahan lang sila sa iyo, apo. At ngumiti ang Doña sa kanyang apo. Ang mabuti pa, kakausapin niya na muna ang kanyang mga katulong na walang sino man ang magkukwento at kakausapin ang kanyang apo na basta-basta na lamang. Baka mamaya ay madulas pa sila at may mabanggit tungkol sa ina ng bata. Sige, magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Pagtataboy ni Doña Victorina sa mga katulong. Ang ganda po pala lahat ng house nyo, Grandma. Natutuwang sabi ng bata sa kanyang lola. Of course, kasi kapag malaki ka na, ipapamana ng lola mo ang lahat. Ang sabi ni Rachel sa kanyang stepdaughter. Napangiti na lamang ang bata. Tama ang Mami Rachel. Lahat-lahat ay sa'yo mapupunta, apo. Ganun ka namin kamahal. Pinahatid na ni Doña Victorina ang apo nito sa magiging kwarto. Kung hindi magugustuhan ng bata ang kwarto, ipapaayos niya na lamang siguro at isa pa, hindi rin naman sila magtatagal sa Pilipinas. Nakabalik na daw dito sa Pilipinas sa mga San Diego. So kailan mo sila gustong makita? Tanong kay Carla ng boss niya. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na tutulungan nga siya nito. Sino ba namang tao ang tutulong sa iyo sa ganoong problema? Tanging ang mga taong may mabubuting loob lamang at masasabi ni Carla na isa doon ang boss niya. Kahit kailan, ang gusto ko lamang ay mabawi ang aking anak mula sa kanila. Inilayo nila sa akin yung anak ko, tinanggalan ng kaligayahan. Panahon na siguro para bawiin ko kung anong kinuha nila sa akin. May diin na sabi ni Carla na kinangiti naman ng kanyang boss. Gusto nito na siya ay maging matapang at sa nakikita ng boss niya sa mga oras na yon, tila ibang Carla na ang kanyang kaharap at hindi na yung Carla na mahina at mabilis sapihin. For now, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Ha? Maayos naman ako ah. Pangangatwiran ni Carla sa lalaki. I mean yung hindi ka na nila magagawang lait-laitin, lalo na yung nanay ng dati mong asawa. Sa tingin ni Carla, mukhang maraming alam ang boss niya sa mga nangyari pero hindi na siya nagtanong pa. Ang mahalaga ay ang tulong na matatanggap niya rito. Dahil wala naman masyadong trabaho sa company ng lalaki, pumunta sila sa isang mall. Nung una, hindi niya pa nga alam kung bakit kailangan nilang pumunta doon pero sinabi na lamang ng lalaki sa kanya na doon sila bibili ng mga bago niyang damit. Pumunta sila sa isang shop na sa tingin niya, bilihan ng mga mamahaling damit na magmumukha talaga siyang mayaman. Nagdadalawang isip pa nga siya na pumasok dahil wala naman siyang ibabayad pero sinabi ng lalaki na sagot nito ang lahat-lahat at dala na rin siguro ng pagkapahiya ay pumasok na nga siya. Dalawang babae doon ang bumati sa kanila, ang tutulong sa kanya na magsukat. Bagay ba sa akin? Tanong ni Carla sa boss niya habang suot ang isang isinukat na damit. Medyo matagal pang napatitig sa kanya ang lalaki pero kalaunan nag-iwas din ito ng tingin. Napangiti na lamang si Carla. Sa tingin niya bagay nga sa kanya dahil kung hindi naman ganun ang magiging reaksyon ng lalaki. Ibawas niyo na lang po sa sweldo ko yung mga ginastos niyo para dito, sir. Sabi ni Carla sa kanyang boss na tanging pag-iling lamang ang naging tugon sa kanya. Regalo ko na sa iyo yan sa pagiging mabuti mong sekretarya sa akin. And please, pagsanayan mo na tawagin lamang ako sa aking pangalan. Marcos lang. At nauna na itong lumabas ng shop. Imbis na mainis dahil bigla na lamang siyang iniwan ng lalaki sa shop, napangiti na lamang si Carla. Ang dating boss niya na tahimik lang at tinatanong lang siya kapag nakikitang may problema ay napakabait sa kanya ngayon at siya'y tinutulungan. Sa bagay, halos ilang taon na rin silang magkasama sa trabaho.
Mami Rachel, pwede po ba akong sumama sa inyo ni Daddy? Nang araw na yon, maaga talagang gumising si Eunice. Umaasa na isasama siya ng kanyang Mami Rachel at ang kanyang daddy sa company. Gusto niya kasi na makalabas man lang ng mansyon kahit papaano dahil sawa na siya na palagi na lamang nasa loob nung sila ay nasa ibang bansa pa. Total, nasa Pilipinas naman sila baka pwede na. Mabuti pa, magpaalam ka na muna baby sa lola mo. Malambing na sabi ni Rachel. Kung isasama na lang kasi niya ng basta-basta ang bata, baka mapagalitan na naman siya ni Doña Victorina na hindi niya gugustuhing mangyari dahil labis-labis ang takot niya sa ina ng kanyang asawa. Nilapitan ni Eunice ang kanyang lola na nagbabasa ng dyaryo. Lola, can I go with Daddy and Mami Rachel? Pinalambing pa talaga ng bata ang boses nito upang payagan lang ng kanyang mahal na lola. At dahil si Doña Victorina ay mahal na mahal talaga yung apo at ayaw itong magtampo sa kanya, kaya pinayagan niya si Eunice. Ngunit nagbilin kay Rachel na bantayan ng maayos ang kanyang apo at huwag hahayaan na may kung sinong lumapit dito. Babay Lola. Kumaway pa si Eunice sa kanyang lola. Nagpaalam na din muna si Victor sa kanyang ina. Ganon din si Rachel. Kumaway muna ito sa ina ng kanyang asawa. Habang ang isa niyang kamay nakahawak sa braso ni Victor at nakalingkis doon. Habang nasa sasakyan, excited ang batang si Eunice. Ang gusto niya lang naman ay makita kung paano magtrabaho ang kanyang daddy. Dahil sa totoo lang, hindi naman niya gusto na makisalamuha sa ibang tao. Basta anak, huwag kang lalayo sa amin ng Mami Rachel. Sabi kay Eunice ng kanyang daddy at napatango lamang ang bata kahit ang mata nito ay nakatingin sa labas ng sasakyan kung saan tinitignan niya ang iba't ibang bagay na pwede niyang makita ron. Isa lang ang nasa isip ni Eunice. Sa bansang kinalalagyan nila ngayon ay maraming mga pamilya ang poor. Nabasa niya din noon na marami talagang mahirap na tao sa Pilipinas. Kaya nga nagdadalawang isip pa nga siya kung sasama siya. Habang sa kabilang banda, pinapractice si Carla ng kanyang Sir Marcus kung ano ba ang dapat niyang iakto kung sakaling magharap na sila ng dati niyang asawa. Ano ho? Tanong niya nang hindi siya malinawan sa isa sa mga sinabi nito. Ipapakilala kita sa kanila bilang GF ko. Pero bakit kailangan pa ng ganoon? Takang tanong ni Carla. Huwag kang mag-alala, hindi naman makakaapekto yun sa pagkuha mo sa anak mo. Paliwanag ng boss niya kay Carla. Kaya napatango na lamang ang babae. Tsaka kung magkataon, patas lang naman kayo ng dati mong asawa dahil siya may bago ng asawa samantalang ikaw, BF pa lang. Napakunot ang noo ni Carla. Ang tanong, maniniwala naman kaya sila? Kung gagalingan natin sa pag-arte, maniniwala sila. Paano yung anak ko? Paano na lang? Baka kung anong kanyang isipin. Akala ni Carla, walang maisasagot ng lalaki sa tanong niya. Pero sadyang magaling ito at lahat ay may isasagot. Then, sasabihin natin sa kanya na ang daddy niya ang nauna at higit sa lahat, hindi naman talaga niya ina yung tinuturing niyang ina. Napatango na lamang si Carla. Sana nga lang, hindi ganoon kadaming kasinungalingan ang kanilang tinatak sa isipan ng anak ko. Yun na lamang ang nasabi ni Carla. Sa ganoong klaseng pamilya, baka puro kasinungalingan yung tinatak nila sa isipan ng anak mo. Kaya mahalaga na makuha mo na siya agad para agad siyang malinawan. Suhestyon ni Marcus. Tama ang kanyang boss. Baka nabubuhay na ang kanyang anak na ang alam ay puro kasinungalingan na lamang tungkol sa kanya. Nakabalik na si Victor sa kumpanya nila na pinamahalan niya muna sa mapagkakatiwalaan nila at dahil ngayon ay nagkaproblema, kinailangan niyang umuwi. Kailangan niya makahanap ng investor na makakatulong sa kanila. Marami kasing mga nanira sa kanila. Kaya ang ibang dapat na mag-i-invest at business clients ay mga nagsiatrasan dahil na rin sa takot na baka pati sila ay maapektuhan. Ito ay hindi nagustuhan ni Victor pero ano bang magagawa niya kundi ang ayusin na lamang ang lahat. Hindi niya nga sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa problemang yun. Wow daddy, ang ganda naman po pala dito, sabi ng kanyang anak kaya napangiti na lamang si Victor. Natutuwa siya sa reaksyon ng kanyang mahal na anak dahil napakapihikan ng kanyang anak at minsan na nga lang itong magandahan sa mga bagay-bagay. Dahil nakapokus ang atensyon sa mahal na anak, hindi pansin ni Victor ang pagkukwentuhan ng mga empleyado na nakatingin sa bata. Basta ang alam nila ay ang batang yun ay anak ng kanilang boss sa dati nitong asawa at hindi sa babaeng kasama nito sa mga oras na yun at hindi sila pwedeng magkamali ng hinala. So ano, magkukwentuhan na lang kayo kaysa gawin ang trabaho nyo? Pagtataray ni Rachel sa mga ito. Buong akala pa nga ng babaeng matatakot sa kanya ang mga babaeng nagkukwentuhan pero inirapan lamang siya ng mga ito. Mabuti na lamang at pinili niyang maging mabait sa mga oras na yun. Kaya hindi niya isusumbong ito kay Victor na kung tutuusin, dapat yun ang ginawa niya.
Dinala na ni Victor si Rachel at ang kanyang anak sa opisina at iniwan na muna ang mga ito doon. Binili na niya si Rachel na bantayan ng maayos ang kanyang anak. Kakausapin niya na muna ang kanyang mga empleyado. Walang pwedeng marinig na kung ano ang kanyang anak. Samantalang sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Carla ang maluha habang pinagmamasdan ang litrato ng kanyang anak noong ito ay baby pa lamang. Ngayon, hindi niya alam kung ano nang itsura ng kanyang anak. Dahil noon ay masyadong itinatago ni Victor ang bata na kahit ang press ay hindi alam. Walang maitutulong ang pag-iyak Carla nang bigla na lamang dumating ang kanyang Sir Marcus. Nilapitan siya nito at inabutan ng panyo na gagamitin niyang pamahid sa kanyang mga luha. May binigay din ito sa kanya ng mga larawan na nung una ay nagtataka pa talaga siya. Yan na yung itsura ng anak mo ngayon. Hindi naman maikakailang may pagkakahawig din siya sa'yo. Wika ng kanyang Sir Marcus. Gustong gusto ko na siyang makasama. Kaya nga gumagawa tayo ng paraan para mabawi mo na siya eh. Hindi ka pwedeng humarap sa anak mo na mahina, Carla. Upang paniwalaan ka niya, ay kailangan mong patunayan na ikaw nga yung ina niya. At hindi mo magagawa yon kung mahina ka, Carla. Inis na inis si Doña Victorina dahil sa kinuwento ni Rachel na ang apo niya raw pinagkukwentuhan sa kumpanya na siya namang hindi niya nagugustuhan. Mukhang nagkamali siyang pinasama ang kanyang apo. Hindi niya na rin napigilan ng sarili na pagsabihan ng anak na si Victor dahil mukha kasing wala itong ginagawa para sa nangyayari. Ma, pinagsabihan ko na sila. Sigaw naman ni Victor. Sa totoo lang, hindi niya gustong sinisigawan ng kanyang mahal na ina pero minsan talaga inuubos nito ang kanyang pasensya lalo na sa paraan nito kung papaano siya pagsabihan na parang wala siyang ginagawang tama sa kanyang buhay. Na dapat lang dahil wala silang karapatan na pagkwentuhan ng aking apo. Ang kakapal ng mga mukha nila. Baka nakakalimutan nila na kung hindi dahil sa atin wala silang kinakain ngayon. Mabuti na lamang talaga at wala doon si Eunice habang sumisigaw ang donya dahil kung nandoon ito, maririnig ng bata ang mga sinasabi ng kanyang lola. Dahil sa inis, hinigit ni Victor paalis sa harapan ng kanyang inangasawang si Rachel. Bakit kasi kailangan pa nitong magsumbong kaya naghalit ang kanyang mama? Kaya niya naman kasing ayusin ang mga bagay-bagay na hindi kinakailangan ng tulong ng kanyang ina. Gusto ko lang namang malaman ni tita. Pangangatwiran pa nito na mas lalo niyang kinainis. Binitiwan niya ang braso nito at basta na lamang tinalikuran. Kaunti na lamang, mauubos na ang kanyang pasensya. Kaya kailangan niyang lumayo baka mamaya kung ano pa ang kanyang magawa sa asawa. Maya-maya pa, nakareceive siya ng tawag mula sa sekretary ng investor na handang tulungan ang kanyang company upang hindi ito bumagsak. Hindi pa man niya lubusang kilala kung sino mang tao na yon, pumayag na nga siya. Gagawin niya ang lahat, wag lamang mawala ang company nila. Habang kausap ng nagpapanggap na sekretarya ang dating asawa ni Carla, ay hindi maiwasang kabahan ni Carla na alam niyang hindi niya naman dapat maramdaman. Si Victor ang dapat nakabahan dahil kukuhanin na niya ang anak nilang dalawa. Bukas na daw po yung pagkikita niyo, sir. Sabi ng babae at binigay sa kanyang Sir Marcus ang cellphone. Hindi kasi siya ang pinakausap ni Marcus dahil kilala ng dati niyang asawa ang kanyang boses at kapag ganun ang ginawa niya, masisira ang kanilang plano. Handa ka na bang harapin siya? Tanong kay Carla ng kanyang Sir Marcus. Tumango si Carla. Napangiti na lamang si Marcus. Nasa tabi mo lang ako at tandaan mo na mas nakakataas ka sa asawa mo ngayon. Hindi man alam ni Carla ang ibig sabihin nun, hindi na siya nagtanong pa. Noong dinner, sabay-sabay ang pamilyang San Diego. Si Doña Victorina at anak nitong si Victor ay nagpaplastikan muna para hindi mahalata ni Eunice. Sorry na talaga, sa susunod, hindi ko nasasabihin kay tita. Paghingi ng paumanhin kay Victor ng kanyang asawa, niyakap nito ang walang imik na si Victor. Sana lang talaga, maging maganda ang kalalabasan ng pakikipag-usap niya sa isang investor bukas para maging maayos na ang lahat. May meeting ako bukas, ikaw na munang bahala kay Eunice. Okay, aalagaan ko yung anak natin. Ang naging sagot ni Rachel bago nagpaalam na pupuntahan muna si Eunice. Minsan kasi, hindi makatulog ang bata kapag wala itong kasama. Tsaka na lamang siya pupunta sa silid nila ni Victor kapag tulog na ang bata. At kung minsan, kapag nagigising si Eunice sa gabi, pumupunta ito sa kwarto nila ni Victor kapag hindi talaga ito makatulog. Nasa restaurant na si Victor kung saan kakausapin niya na yung investor na gustong mag-invest sa kanilang kumpanya at sa tingin niya na makakatulong sa kanila. Siya ang nangangailangan ng tulong sa mga oras na yun. Mga 30 minutes din siyang naghintay bago dumating ang kanyang hinihintay at ganoon na lamang ang gulat niya dahil sa babaeng kasama nito.
Para pa siyang nakakita ng multo dahil sa kanyang naging itsura ng mga oras na iyon. Is there something wrong, Mr. Santiago? Ang tanong sa kanya ng lalaki dahil ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa babaeng kasama nito na sa tingin niya, GF ng lalaking investor na maaaring makatulong sa kanya. Hanggang sa umupo na nga sila, hindi siya pwedeng magkamali. Ang dati niyang asawa ang kasama nito. Si Carla ang kasama nito. Maya-maya pa'y umalis na muna ang lalaki dahil siya ay may kakausapin. Nagkaroon siya ng chance na kausapin ng dati niyang asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Carla na nasa ibabaw ng mesa. Akala niya pa nga hindi magre-react ang babae, pero agad itong umangal kaya mabilis na napabalik ang nagpapanggap nitong BF na si Marcos de la Riva. Ano nangyayari, Han? Tanong ng lalaki sa dati niyang asawa. Akala niya din babaliwalain lamang ni Carla ang kanyang ginawa, pero nagsumbong ito sa nobyo. O nobyo nga ba talaga? Dahil sa tingin niya, may kakaibang nangyayari at nararamdaman niya rin yun. Hinawakan niya yung kamay ko. Nagsusumbong na boses ng babae. Mr. de la Riva, ang babaeng kasama mo ngayon ay aking ex-wife. Agad na tugon ni Victor upang hindi siya mapasama sa mga oras na yun at mawala din ang mga kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. I know. Nagulat si Victor sa naging sagot ni Mr. Marcos. But that woman, siya ang dati kong asawa. Ang sabi pa ni Victor. Bakit? Anong akala mo? Na wala nang ibang lalaki na tatanggap sa kanya? I think, hindi na dapat ituloy ang gagawin kong investment kung sa paggalang pa lang sa babae hindi ka na marunong. Naiiling na sabi ni Marcos. Gustong mapangiti ni Carla dahil sa naging reaksyon ng dati niyang asawa sa sinabi ng boss niya. Pero masyado pang maaga para magsaya siya at kung gagawin niya yon, baka mabigo siya sa huli. Kaya mas mabuti pang gawin niya na muna ang best niya para sa pag-arte. Is this a setup? Tanong ni Victor. No, this is a pure business. Sagot naman ni Marcos habang hawak ng isa nitong kamay ang kamay ni Carla. Sa totoo lang, gusto niyang matawa sa reaksyon ng dating asawa ni Carla. Nakakatawa lamang ito kung titignan at parang tanga na walang alam. Anong magiging kapalit ng pagtulong mo sa kumpanya ko, Mr. de la Riva? Medyo nagulat si Carla dahil napaaga ang tanong na iyon ni Victor. Pero itatanong rin naman iyon ng lalaki kaya mabuti na rin na mapaaga para malaman agad nito. Gusto mo talagang malaman, Santiago? Gusto lang namang makuha ng GF ko yung anak niya na ninakaw nyo. Mapang-asar na sabi ni Marcos kay Victor. Kung ganun, tapos na yung usapang ito. Hindi ko kailangan ng investment mo. Mabilis na sabi ni Victor na kinatawa naman ni Marcos. Bakit sa tingin mo? May iba pa bang tutulong sa'yo? Sa kumpanya mo? Ibalik mo lang yung anak nyo ng GF ko. Handa akong ibigay ang lahat ng tulong sa'yo. Na hindi mangyayari. Mariing sabi ni Victor. Kung ganun, kukunin na lang namin siya sa'yo na wala kang napapala. At umiling-iling pa si Marcos. Masamang tinignan ni Victor si Carla, pero si Carla ay walang emosyon lamang itong tinignan. Nag-iwan pa si Victor ng salita sa dalawa. Hindi mo makukuha sa akin ng anak natin. Galit na sabi ni Victor kay Carla. Kukunin ko yung anak natin sa inyo ng nanay mo. Sa kahit na anong paraan, Victor, kukunin ko siya sa'yo. Ang naging sagot naman ni Carla sa lalaki bago bumalik sa kunwa-kunwari ang nobyo. Simula na, ang tanging sabi ni Marcos sa kanya. Mabilis naman siyang tumugon at sinabing, handa na ako dahil handa naman na talaga siyang bawiin ang kanyang anak. Nahalata agad ni Rachel na mainit ang ulo ng kanyang asawa nang umuwi ito dahil nakakunot agad ang noo ni Victor at halatang hindi naging maganda ang meeting. Mukhang hindi naging maganda ang kinalabasan. Lumapit pa rin siya sa asawa at tinanong kung anong nangyari. Mabuti na lang talaga wala doon yung ina nito dahil may kaibigan nito na sinamahan, samantalang si Eunice naman nasa kwarto nito at may ginagawa. Siya. Yun lang ang nasabi ni Victor. Sinong siya? Takang tanong ni Rachel dahil hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi ng kanyang asawa, lalo na ang tinutukoy nito na siya. Ang kamiting ko kanina, siya ay BF ni Carla. Pagkukwento ni Victor. Carla? You mean your ex-wife? Tanong pa ni Rachel. At kapalit ng gagawin niyang pagtulong, ibabalik ko yung anak namin ni Carla. Napaawang na lamang ang labi ni Rachel at hindi alam ang kanyang sasabihin na mga oras na iyon. Bakit? Kailangan mo ba talaga ng tulong ng lalaking yun? Bumabagsak na ang kumpanya. Pero hindi alam ni Ma'am. Marami ang naninira sa kumpanya kaya unti-unti nang bumabagsak. Kaya kailangan ko yung tulong niya. Pero hindi ko naman inaasahan na may ganun. Gago ang lalaking yun. Napakuyom na lamang ng kamao si Victor dahil sa galit. Magaling talaga ang dati mong asawa na yun.
Kung hindi niya makukuha yung anak niyo nang siya lang, gagamit pa talaga siya ng tao para makuha sa iyo ang anak niyo. Ang sabi naman ni Rachel, gusto niyang magalit ang lalaki sa dati nitong asawa. Baka mamaya magkabalikan pa ang dalawa na mukhang malabo namang mangyari. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung lalaking yun, pero hindi niya makukuha yung anak namin. May diin na sabi ni Victor. Pwede ka naman natulungan ni Dad. Sa kanya ka na lamang humingi ng tulong. Suwestyon pa ni Rachel at niyakap ang asawa. Umaasa na mapapakalma nito ang lalaki sa ganoong paraan. Ngunit tinanggal ni Victor ang kanyang pagkakayakap at agad na tinungo ang hagdan dahil gusto nitong puntahan ang anak nila sa kwarto. Daddy, bakit ang tagal mong umuwi? Tuwang-tuwa ang anak ni Victor nang puntahan niya ito sa kwarto. Yumakap pa ito sa kanya. Sa katunayan, kanina pa siya nito iniintay, pero dahil pinapahupa niya pa kanina ang galit niya, hindi na muna siya umuwi. May inasikaso lang si Dad, sagot naman ni Victor. Ngumiti naman si Eunice. Daddy, gusto ko mag-shopping bukas kasama si Mami Rachel. Pwede po ba? Na-excite na tanong ng bata at umaasa na papayag ang kanyang ama. Hindi. Akmang hindi siya papayag pero bigla namang dumating ang lola nito. Oh yes, pwede apo. Ako yung sasama sa'yo. Kapag ang ina niya ang nagsabi, alam ni Victor na hindi na siya makakatanggi. Marami tayong pera at paano yun mababawasan kung hindi magsasaya? Lalabas kami ng apo ko bukas. Ang sabi ni Doña Victorina at kapag sinabi ng matanda ay final na yun kaya hindi na nakapagsalita pa si Victor at tuwang-tuwa si Eunice na sobrang inispoiled ng lola at hindi pa rin talaga masabi ni Victor ang kanyang problema sa sariling ina sa takot na baka magalit lamang ito. Siya na lamang ang gagawa ng paraan pero isa lang ang kanyang alam, hindi niya ibibigay ang kanyang anak sa dating asawa. Hindi pwedeng makuha si Eunice ni Carla. Siya nga man ang bata kaya dapat nasa kanya ito. Abala sa pamimili ng damit si Doña Victorina kaya hindi niya napansin na humiwalay sa kanya ang mahal na apo at bigla na lamang nawala sa kanyang paningin ang batang si Eunice. Samantalang si Carla kasama ang boss niya sa shop na yun dahil kailangan niya ng mga bagong damit para sa tuwing maghaharap silang dalawa ni Victor, maayos ang kanyang itsura nang hindi sinasadyang may bata siyang nakabanggaan. Akala niya katulad ito ng ibang bata na kapag nakabanggaan magsusori, ngunit iba ang batang ito. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, tsaka niya lamang naalala na pamilyar sa kanya ang batang ito. Ito ang batang nasa larawan na pinakita ni Marcus. Maya-maya ay may tumawag sa bata. Eunice, apo? Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Doña Victorina. Ganon din ang matanda nang siya ay makita. Grandma, binangga ko ng babae. Pagsusumbong ng bata sa lola. Hindi siya pwedeng magkamali. Anak niya ang bata at lumaki nga na magaspang yung ugali nito dahil sa lola. Ako nang bahala dito, apo. Sumama ka na muna sa maid. Ang sabi ni Doña Victorina at pinaubayan na ang kanyang apo sa maid na kanina ay nakamasid lamang. Matapang na hinarap ni Carla si Doña Victorina. Wala na siyang dapat pang ikatakot sa Doña at wala naman talagang nakakatakot dito. At paano ka naman napunta sa ganitong tindahan na puro mamahalin? May pambayad ka ba? Mapang-asar na tanong ng Doña. Huwag niyo ako minamaliit, Doña Victorina. Napakawalang yanyo dahil pinakuha niyo yung anak ko kaya hindi ko siya nakasama ng ilang taon. Galit na sabi ni Carla sa matanda. At sa tingin mo kapag sinabi mo sa bata na ikaw ang kanyang ina, maniniwala siya sa'yo? Ang bagong asawa na ni Victor ang kanyang tinuturing na ina. Kaya parang nangangarap ka lamang ng gising. At saglit lang kami sa bansang tono, ang sabi pa ng Doña. Sigurado ba kayo dyan, Doña Victorina? Hindi ba't kaya umuwi dito yung anak nyo ay dahil may inaayos siya o nakalimutan niya lamang na sabihin sa'yo? Pangaasar na sabi naman ni Carla. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng walang kaalam-alam na Doña. May sasabihin pa sana si Carla, ngunit maya-maya pa ay lumitaw na si Marcus. Umalis na tayo dito, babe. Pag-aaya ni Carla sa kanyang boss at binigyan pa ng mapang-asar na tingin ng Doña bago tuluyang umalis doon. Gusto niya sana makausap ang kanyang anak, ngunit sa tingin niya sa mga oras na yon, hindi niya magagawa yun lalo pat mukhang lumalaki yung anak niya na iba ang ugali. Naiiyak na lamang si Carla dahil kung sa kanya lumaki ang anak niya, hindi magiging ganoon yung ugali nun. Fix yourself, sabi ng kanyang Sir Marcus nang makita siya nitong umiiyak. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng pamilyang yun, pero kung sa akin siya lumaki, hindi magiging ganoon yung ugali niya. Ang sabi naman ni Carla. Kaya nga babawiin natin yung anak mo.
Kung kailangan kumuha ko ng mga pinakamagagaling na abogado, gagawin ko. Makuha lamang yung anak mo, Carla. Dahil bilang ina, deserve mong makasama yung anak mo. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. O hindi. Pero ngayon, hayaan mo muna silang pamilya ang mag-away-away. Dahil na rin sa sinabi mo sa matandang yon. Mukhang nilihim ng dati mong asawa sa ina niya na bumabagsak ang company nila. Napangiti si Carla hanggang sa muli niyang inalala ang mukha ng kanyang mahal na anak. Pinahatid na muna ni Doña Victorina ang apo na si Eunice kay Rachel dahil kanyang kakausapin ang anak na si Victor tungkol sa kanyang nalaman mula sa dati nitong asawa na hindi niya alam kung nagsasabi pa ng totoo o gumagawa lamang ito ng kwento. Ma, bakit? Hindi natuloy ni Victor ang sasabihin nang makatanggap ito ng sampal mula sa kanyang ina. Galit na galit si Doña Victorina sa mga oras na yun at hindi niya nga alam kung bakit ito nagagalit sa kanya. Usually kasi kapag nagagalit yung ina niya ay meron itong dahilan. Ano tong nalaman ko na kaya tayo bumalik ng Pilipinas ay may inaayos ka? Ina mo ko, may tinatago ka ba sa akin? Sobrang lakas ng boses nito ng mga oras na yun na halos marinig na sa bawat sulok ng mansyon dahil nga sa sobrang lakas. Kwento-kwento lang yan, ma. Pagpapalusot pa ni Victor. Hindi pwedeng malaman ng kanyang ina na may problema talaga. Baka isipin nito na wala talaga siyang kwenta na ayaw niya namang mangyari. Ayaw niyang nararamdaman niya na wala siyang kwenta. Nakita ko sa mall ang dati mong asawa at mukhang may bago ng kinakalantaryo. Siyang may sabi sa akin, mukhang may balak rin siyang kunin sa atin si Eunice. Tapos ikaw, hindi mo sinasabi sa akin ng mga problema? Galit na tanong ng Donya. Kaya ko namang ayusin. Pangangatwira ni Victor. Kung kaya mong ayusin ng mabilis at naayos mo na, bakit kailangan pang makaabot sa akin? Palakas ng palakas ang boses ng Donya sa bawat pagtatanong na parang hindi alam kung ano ang salitang kalma sa mga oras na iyon. Dahil iisipin nyo na naman na wala akong kwenta kaya nagkakaproblema. Ganun naman palagi kayo kaya mas mabuti pang itago ko na lamang. Pagsagot naman ni Victor. Kung minsan, wala naman talaga, lalo na noong pakasalan mo si Carla. Hey, ano pong nangyayari dito? Tita, kalma. Ang sabi ni Rachel, nakabababa lamang. Pagsabihan mo yung asawa mo, Rachel. Ayusin nyo yan. Pagkatapos sabihin ng mga salitang yon, tumalikod na ang Donya. Ayaw na niya makausap ang kanyang anak. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Rachel kay Victor, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang sagot mula sa asawa at bigla na lamang itong umalis ng bahay. Samantalang sa bahay ni Carla, nandoon ang kanyang boss Marcus at doon sila nag-uusap. Ilang taon na ba yung anak mo? 8. Mabilis na tugon ni Carla. Ayon sa batas, 7 gulang pababa ay sa ina muna ang bata. Pero 8 taong gulang na, may isip na rin at mukhang kapag kinuha natin siya sa ama niya, hindi yun sasama sa atin. Paliwanag ni Marcus kay Carla. Kinuha nila sa akin ang anak ko. Tinanggalan nila ako ng karapatan. Hindi ba't doon pa lang hindi na tama yung ginawa nila? Mayroon ba tayong magpapatunay? Meron. Ang tagapag-alaga ng anak ko noon na pwede kong kontakin. Tandang-tanda niya pa rin ang mga pangyayari noon. Napatango na lamang si Marcus. Gagawin niya ang lahat, matulungan lamang ang babae na makuha yung anak nito upang maging masaya naman ang babae. Well, nakikita niya naman ito nang umingiti-ngiti. Ngunit ang mga ngiting yon, hindi nagpapakita na masaya ka talaga dahil kung minsan ay peki lamang. Tita, my dad can help naman po when it comes to business. Marami siyang kakilala na makakatulong sa inyo. Magkausap si Doña Victorina at Rachel sa living room. Si Victor ay tulog pa at palagi naman talagang si Rachel ang maagang gumigising. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang asawa ng anak ko dahil natutulungan mo kami. Natutuwang sabi ng Donya na hindi mo alam kung totoo ba talaga ang ekspresyon o namamlastik lamang dahil hindi mo talaga mahalata kung ano ang totoo dito. Maya-maya pa, bumaba na si Victor. Si Doña Victorina ay umalis na muna dahil ayaw niyang magkainitan sila ng kanyang anak na si Victor at mas mabuti kung pababain na muna nila ang emosyon ng bawat isa. Yun ang mas makakatulong. Han, nagluto na ako para sa atin. Ang sabi kay Victor ni Rachel. Walang emosyon na pumunta siyang kusina, ngunit sinundan siya ng asawa kaya hindi niya na napigilan ng sarili na magalit dito at muntik ng ano ang magawa niya sa babae kung hindi niya lamang napigil ang sarili. Kaya ko namang ayusin ang lahat. Bakit kailangan mo pang makialam? Tanong ni Victor. Pwes, hindi ka nakakatulong dahil sa ginagawa mo, iisipin ng ina ko na wala akong kwenta. Naisip mo ba yun? Bago mo siya kausapin ng kung ano-ano, bakit hindi mo sabihin sa akin? Hindi nakasagot si Rachel. Parang maiiyak na din ang babae sa mga oras na yun
Dahil sa takot sa kanyang asawa na minsan lang magalit, pero kung magalit ay talaga namang grabe. Aalis ako at aayusin ko yung lahat. Dito ka at bantayan mo si Eunice. Pagkasabi ng mga salitang yon, umalis na si Victor. Wala siyang oras na dapat sayangin. Kailangan niyang maayos ang lahat-lahat agad para makabalik na silang ibang bansa at hindi makuha ng dati niyang asawa ang kanyang anak. Samantalang si Carla ay tahimik na naroroon sa opisina ng kanyang boss Marcos na nasa conference room dahil may kausap ito. Nang bigla na lamang may lalaking pumasok sa opisina na hindi man lang nagpapaalam at laking gulat niya na ito ang dati niyang asawa, si Victor, na wala talagang hiya para pumasok doon. Nasaan ang BF mo? Galit na tanong nito sa kanya. Akmang tatakbo na si Carla papunta sa pintuan nang harangan siya ng lalaki. Walang balak siyang palabasin sa opisinang yun. Sa tingin mo, anong ginagawa mo dito? Pilit na pinatapang ni Carla ang sarili upang hindi siya magmukhang mahina sa harapan ni Victor. Baka kasi isipin na naman ng lalaki na mahina siya. Kayo ng boyfriend mo. Kayo ang naninira sa kumpanya ko. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kaya kung bumabagsak man ang kumpanya mo ngayon, kasalanan mo na yun at walang kasalanan yung ibang tao. Huwag mong ibunto ng galit mo sa iba, pati na rin ang kapalpakan mo. Matapang na sabi ni Carla kay Victor na mas lalong dumilim ang muka dahil sa kanyang sinabi. Tama nga si Mama na wala kang kwentang babae dahil gumagamit ka pa ngayon ng lalaki para makuha mo yung gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi mo makukuha sa akin ang anak natin. Bulong ni Victor sa kanyang tenga. Maya-maya pa, may kumatok sa pintuan ng opisina dahil nilakpalayo ni Victor. Mabilis din namang nabuksan ang pintuan. Mabuti na lamang talaga at nakuha ang susi. Galit na lumapit ang kanyang Sir Marcos at malakas na sinuntok si Victor na dati niyang asawa. Hanggang sa may dumating na guard at dinampot si Victor na napakasama ng tingin sa kanilang dalawa ni Marcos. May ginawa ba siya sa'yo? Nag-aalalang tanong ng boss ni Carla. Mabilis naman siyang ubiling bilang sagot. Kita niya ang galit sa mga mata ni Marcos. Kahit sino naman siguro yung magagalit kung may makikitang babae na tinatakot ng dating asawa. At saan ka naman pumunta? Tanong ni Doña Victorina kay Victor. Kanina kasi nang tumawag siya sa company ng anak, wala roon ito. Pagod ako ma, ang sagot ni Victor. Nang mabilis na napansin ng kanyang ina ang pasa sa mukha niya. Saan galing ang pasa sa mukha mo? Galit na tanong ni Doña habang hawak-hawak ang pisngi nito na may pasa dahil sa pagkakasuntok sa anak niya kanina. Wala lang, kaya ko yung sarili ko ma'am, sagot ni Victor. Kaya mo yung sarili mo? Kaya pala may ganito ka sa mukha mo. Kung ano-ano ang pinaggagawa mo, hindi mo man lang sinabi sa amin. Pati pag-aayos sa company wala kang ginagawa. Pagod ako ma, pagod ako. At basta na lamang tinalikuran ni Victor si Doña Victorina. Tinawag pa siya ng kanyang ina pero hindi niya ito nilingon dahil sa sobrang pagkainis rito. Napaikot na lamang ng mata si Doña dahil hindi niya rin alam ang gagawin sa kanyang anak. May sasabihin pa sana si Rachel pero sinenyasan naman ito ng ginang na wag na lamang magsalita pa. Ayaw na niya makarinig pa ng mga walang kwentang salita. Pumunta si Victor sa kwarto ng anak. Nakita niya itong nagbabasa ng libro at tumigil din sa pagbabasa nang siya ay makita. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Victor kay Eunice. Mabilis naman na tumango ang kanyang anak. Daddy, nag-aaway po ba kayo ni Lola? Nagulat pa si Victor sa tanong ng kanyang anak. We're just talking. Pagsisinungaling ni Victor. But of you are shouting po. Hindi po pag-uusap yun. Pangangatwiran ng bata. Napangiti na lamang si Victor. Napakatalino talaga ng kanyang anak. Medyo uminit lang yung ulo ng lola mo. I hope po na hindi na mauulit. Sabi ni Eunice sa kanyang daddy. Tumango naman si Victor. Ilang minuto pa siyang nakipag-usap sa anak bago nagpasya na lisanin nito ang kwarto. Saan mo ba kasi nakuha yung pasa sa mukha mo? Alalang tanong kay Victor ng kanyang asawa. Ngunit miski dito, hindi niya sinabi ang totoo at sinabi na lamang niya na gusto niyang magpahinga dahil sa pagod at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Samantalang sa kabilang banda ay nasa bahay ni Carla ang kanyang boss kung saan ay pinagtimpla niya ito ng kape bilang pasasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya dahil kung hindi ito dumating, baka kung ano na ang ginawa ng dati niyang asawa. Puntahan na natin yung anak mo bukas sa mansyon ng mga San Diego. Sabihin mo na sa kanya yung totoo. Sabi sa kanya ng lalaki na kinagulat niya pero agad ding nakahuma at tanging-tango na lamang ang naging tugon niya rito. Gusto niya na talagang makuha yung anak niya at gusto niya nang malaman ng anak niya na siya ang totoong ina nito. Maraming salamat sa lahat sa pagtulong mo sa akin.
pasasalamat ni Carla sa boss niya. Sa kahit na anong paraan ay handa akong tulungan ka. Ang sabi naman ng lalaki na hindi niya alam kung may meaning ba yun pero sinawalang bahala na lamang ni Carla. Ang gusto niya lang makasama ang anak niya. Tahimik na nag-aagahan ng pamilyang San Diego nang bigla na lamang dumating si Carla at Marcus. Napatayo pa si Doña Victorina dahil hindi inaasahan na mapupunta ang babae doon sa kanyang mansyon. Anong ginagawa mo ditong babae ka? Galit na tanong ng Doña. Si Rachel ay napatayo rin. Yeah, what the hell are you doing here? Tanong naman ni Rachel na parang ganun din, in English lang din. Sa totoo'y nakikialam lang ito dahil hindi naman ang babae ang pinunta niya ron, kung hindi ang kanyang anak. Maya-maya pa'y bumaba na si Eunice dahil pinagising pa ito ni Doña Victorina at sila'y mag-aagahan. Kadalasan kasi tanghaling magising ang bata at kailangan pa talagang ginigising. Anong ginagawa niya dito, Grandma? Nagtatakang tanong ng bata dahil nandoon ang babaeng nakabanggaan niya sa mall. Apo, umakyat ka na muna ulit sa kwarto mo. Utos ng Doña. Anak, ako yung mama mo, kinuha ka nila sa akin. Ang sabi ni Carla sa anak na kinagulat pa ng batang si Eunice dahil hindi niya alam ang sinasabi ng babae. Anak, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Utos ni Victor na kanina pa walang imik. Kanina ay wala itong masabi ngunit ngayon na gusto nang kunin ni Carla ang anak nila, hindi na siya mananahimik. Daddy, anong sinasabi ng babae? Takang tanong ng bata. Ako ang mami mo, Eunice. Sinungaling ang babaeng yan. Ang sabi ni Rachel na siya ang pinapalabas na masama at sinungaling sa harapan ng kanyang anak. Alam niya naman na ganito ang gagawin ng mga ito. Ang kapal ng mukha mo. Umakto ka lang naman na ina sa anak ko dahil gusto mong mas mahalin ka ni Victor at dahil sunod-sunuran ka lang kay Victorina. Galit na sabi ni Carla. Mabuti pa, ibalik nyo na lamang ang bata sa kanyang ina dahil kinuha nyo lang naman ang bata kay Carla. Sabat naman ni Marcus sa usapan. Charlene anak, sumama ka na kay mama. Ako yung mama mo. Kinuha ka lang nila sa akin nung baby ka. Nilayo ka nila sa akin dahil ayaw sa akin ng lola mo. Naiiyak na sabi ni Carla sa kanyang anak. No, bakit ako sasama sa'yo? Hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Si Mami Rachel ang mami ko at hindi ikaw. Pinapalabas mo lang na masama ang lola ko. Nakabanggaan lang naman kita sa mall. My dad and my lola will never lie to me. Galit na sabi ng batang si Eunice. Napangiti na lamang si Doña Victorina at Rachel dahil sa sinabi ng bata. Charlene, sumama ka na sa mama mo. Matagal na siyang nangungulila sa'yo dahil pinakuha ka ng lola mo. Ang sabi naman ni Marcus. Ayoko. At sino ka po para sabihin sa akin yan? Galit na sabi ni Eunice kay Marcus kaya mas lalong napangiti si Doña Victorina. Maya-maya pa, lumapit si Eunice sa kanyang lola Victorina. Umalis na kayo dito. Ano pang ginagawa nyo dito? You two are not welcome po in this house, mga sinungaling. Ang sabi pa ng bata. Si Carla ay nagsisimula ng maging emosyonal kaya niyaya na ito ni Marcus na umalis na doon at sinabi na bumalik na lamang sila dahil may ibang araw pa naman at mahihirapan talaga ang bata na tanggapin ang katotohanan. Nang umalis na si Carla at Marcus, napangiti na lamang si Doña Victorina. Ganon din si Rachel at si Eunice na kanina ay nasa tabi ng kanyang lola, lumapit sa ama at yumakap dito. Laking pasasalamat ni Victor na hindi naniwala ang bata kay Carla. Umiiyak si Carla habang nasa kotse ng kanyang boss. Ayaw sumama sa kanya ng anak niya at mas masakit pa, ayaw siya nitong paniwalaan. Alam naman niya na ganoon ang mangyayari, ngunit nasasaktan lang siya sa mga salitang binitiwan ng kanyang anak at nasaksihan niya pa kung gaano kamahal ng bata ang lola, ang daddy at tinuturing nitong ina-inahan. Stop crying. Sa ngayon hindi talaga maniniwala yun sa'yo, pero naniniwala ko na yung anak mo rin na makakatuklas ng katotohanan. Pagkatapos sabihin ng mga salitang yun, inabutan si Carla ng panyo ng kanyang boss na kanya namang tinanggap. Sana nga, dahil masyado na nilang na-brainwash yung anak ko. Kita mo naman siguro kung anong ugaling meron siya. Kung sa akin siya lumaki, hindi magiging ganoon yung ugali niya. Hindi na lamang umimik pa si Marcus dahil hindi niya rin alam ang dapat na sabihin. Mas lalong hindi niya alam kung anong nararamdaman ni Carla ng mga oras na yun, kaya hindi siya dapat magbigay ng opinyon kung wala naman siyang alam. Idinaan niya muna ang babae sa isang resto dahil maaga silang pumunta sa mansyon ng San Diego. Wala pang kain ng babae. Pumunta na muna ang babae sa CR at doon siguro aayusin ang sarili. Samantalang siya na naiwan sa kanilang table ay may tinawagan na kakilala. Gaya na lamang ng sinabi niya, kaya niyang gawin ng lahat
Matulungan lamang si Carla. Malalaman lahat ng tao kung gaano kasama ang mga San Diego at walang makakaalam na siya ang may gawa nun. Nang bumalik si Carla, nagpaalam siya sa may kausap. Hindi dapat iyon malaman ng babae dahil siguradong hindi ito papayag. Mayroong mabuting puso si Carla at alam niya yun. Samantalang sa mansyon ng mga San Diego, nai-stress si Doña Victorina dahil hindi talaga siya makapaniwala na gagawin yun ni Carla. Napupuntahan sila sa mansyon na kasama pa yung lalaki na tumutulong dito. Nakita mo yung ginawa ng dati mong asawa? Galit na tanong ng Donya sa kanyang anak. Hindi niya pa nga rin maintindihan kung bakit si Carla ang babaeng nagustuhan at pinili nitong pakasalan nun. Iniisip niya pa nga noon na kinulam ng babae yung anak niya. But we should be thankful, tita, na hindi naniwala si Eunice sa babaeng yun. Pagsingit naman ni Rachel sa usapan. Dahil sa akin, dahil masyado akong mahal ng bata kaya hindi niya agad pinaniwalaan ang tunay niyang ina. Kaya kailangan mong ayusin ang company natin bago tayo bumalik ng ibang bansa. Galit na sabi ng Donya sa mag-asawa at tinalikuran na ang dalawa. Pupunta siya sa kwarto ng apo para ito'y kausapin. Baka mamaya may iniisip na ang bata na hindi pa nila alam na baka mamaya naniwala na ito sa Carla na yun. Si Eunice ay napapaisip sa mga sinabi ng babae kanina na ito daw yung kanyang tunay na ina. Ngunit natigil ang pag-iisip ng bata nang pumasok ang kanyang lola sa kanyang kwarto. Huwag mo na lang isipin ang mga sinabi ng babaeng yun kanina, apo. Sabi ng kanyang lola nang maupo ito sa kanyang tabi at sinuklay-suklay pa nito ang kanyang buhok gamit ang suklay na nakuha sa isang tabi. Grandma, hindi naman po kayo nagsisinungaling sa akin, right? Tanong ng bata sa kanyang lola. Agad namang sumagot ang Donya sa tanong ng kanyang apo at ito ay may halong kasinungalingan. Gayong lahat naman ng sinasabi ng Donya sa apo'y puro kasinungalingan simula pa lamang. Yumakap ang batang si Eunice sa kanyang lola. Simula pagkabatay ramdam niya ng sobrang pagmamahal ng kanyang lola sa kanya, kaya malabo na magsinungaling ito sa kanya. Hindi nito magagawang magsinungaling sa kanya dahil kung totoo ang sinabi ng babae, ibig sabihin hindi lang ang lola niya ang nanloko sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang daddy at tita Rachel na mahal rin siya. Pumunta si Rachel at Victor sa bahay ng mga magulang na Rachel. Umaasa na ang mga magulang ng babae ang makakatulong kay Victor. Nag-intay pa sila ng ilang minuto bago makababa ang mga magulang ni Rachel na nagalit noon sa babae, lalo na nang pakasalan si Victor na dati nang may asawa at kailangan maging ina ni Rachel sa anak ni Victor. Dad, we need help, agad na sabi ni Rachel sa kanyang daddy. Help? Kailangan mo ng tulong? Pero noong nakiusap kami sa iyo noon, hindi mo kami pinakinggan. May galit na sabi ng ina ni Rachel. Ito talagang hindi sang-ayon sa pakikipagrelasyon niya kay Victor. Pero sa daddy niya okay lang naman. Ma'am, wala akong time makipag-away sa'yo. Bumabagsak na yung company ng asawa ko at kailangan niya ng tulong. Matapang na sabi ni Rachel sa kanyang ina. Natawa na lamang ang ginang sa sinabi ng anak. Kayo ng daddy mo ang mag-usap at tumalikod na ang ginang. Iniwan si Rachel na ang magiging kausap lang ay ang daddy nito. Talagang wala nang pakialam sa kanya ang kanyang ina at tanggap naman ni Rachel yun. Ang hindi niya matanggap ay hindi nito tanggap ang asawa niyang si Victor. Dad, please, tulungan niyo kami. Kailangan namin ng tulong. Hindi pwedeng tuluyang bumagsak ang company ng asawa ko. Kulang na lamang magmakaawa na si Rachel sa ama nito na matulungan sila ng kanyang asawa. Alam mo anak na mahal kita at kung kaya ko ay tutulong ako. Pero sa sitwasyon ni Victor, sirang-sira na siya sa mga tao at hindi ko na kaya pang tumulong dahil pati tayo mapapasama lamang. Paliwanag ng kanyang ama. Daddy, anak niyo ko. Ngayon lang naman ako humingi ng tulong. Pasensya na anak, ngunit hindi ako makakatulong. Final na sabi ng daddy ni Rachel at sila ay tinalikuran. Napatakip na lamang si Rachel sa kanyang muka. Hindi siya makapaniwala na gaganunin lamang siya ng kanyang mga magulang. Nang tumingin siya kay Victor ay may sasabihin pa sana siya pero bigla na lamang itong umalis at hindi na lamang siya pinakinggan. Hindi niya man lang natulungan ang kanyang mahal na asawa at siguro galit ito sa kanya dahil wala mang siyang nagawa. Sinubukan niyang habulin si Victor, ngunit paglabas niya ng mansyon, wala na doon ang sasakyan at iniwan na siya doon ng lalaki. Silang mag-asawa ay meron na naman atang hindi pagkakaintindihan. Samantalang sa mansyon ay may lihim na nagmamasid kay Eunice. Ito ay ang inutusan ni Marcos na palaging tingnan ng bata. Ang maid na dating nagtraidor kay Carla na hindi nagsabi ng totoo na gustong makabawi. Sinasabi nito kay Marcos kung ano ang nangyayari at kalagayan ng bata.
Sasabihin niya rin naman kay Carla ang tungkol doon, pero baka sa ibang araw. Ngayon, inaabangan niya na ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga San Diego. Maya-maya pa, narinig niyang may pinapanood na balita si Carla at mukhang tungkol iyon sa mga San Diego. Tungkol sa anak ni Carla na kinuha ng mga ito, pati na rin ang unti-unting pagbagsak ng pamilya. Hindi pa nga makapaniwala si Carla sa mga napapanood niya. Kapag naayos na ang lahat, tsaka na lamang din niya sasabihin sa babae. Alam na ng mga tao kung gaano sila kasama. Naiiyak na sabi ni Carla sa kanya. Na-deserve nila. Nagulat si Marcos nang bigla na lamang napayakap ang babae sa kanya. Marahil ay dahil sa sobrang kagalakan na nararamdaman sa mga oras na yun. Niyakap naman niya ito pabalik. Kalat na sa lahat ang baho ng San Diego. Ito na ang pinaka-pinag-uusapan ng mga tao dahil hindi nila lubos sa kalain ang kanilang tinitingalang pamilya ay may baho din pala na talaga namang ikinagulat ng lahat. Napanood na rin ni Doña Victorina ang tungkol sa balita at sobrang na-high blood na din ito at hindi alam ang gagawin kundi ang mapaupo na lamang sa sofa at mapasapos sa kanyang noo. Hindi niya inaakala na dadanasin ng kanyang pamilya ang ganoong sitwasyon. Ang kanilang pamilya na ang palaging topic ng mga tao at pinag-uusapan. Sinong nagpakalat ng balitang yan? Galit na tanong ng Donya. Ang mga maid naman ay walang maisagot hanggang sa nakauwi na ang kanyang anak na si Victor. Siguro napanood mo na yung balita? Tanong ng ginang sa kanyang anak at nang hindi ito makasagot, inabot ng ginang ang kanyang cellphone dito. Hindi halos makapaniwala si Victor sa kanyang napapanood. Paanong umabot yun sa media? Mukhang ang dati mong asawa at ang kanyang bagong nilalandi ang may gawa niyan. Kahit kailan talaga, walang ginawa ang babaeng yun kundi ang pakuluin ng dugo ko. Nanggigigil na sabi ng ginang. Maya-maya pa'y dumating si Rachel na nagtaksi lamang dahil nga iniwan ito ni Victor. Bakit hindi pa kayo nagsabay? Takang tanong ng ginang. I'm sorry tita. Yun lamang ang nasabi ni Rachel. Bakit ka naman nagsasorry? Hindi makakatulong ang pamilya niya. Paliwanag ni Victor. Kapag minamalas ka nga naman talaga, so umalis kayo dito para lamang sa dalawa. Napalakas ang boses ng ginang sa mga oras na yun. I can fix this, ma'am. No, you can't. Simula pa noon wala ka ng kwenta. Pagpapamukha na naman ng ginang kung gaano ka walang kwenta ang kanyang anak. Hindi naman nakasagot si Victor. Paano niya pa maipagtatanggol ang kanyang sarili kung nagsasabi ng totoo ang ina niya at wala naman talaga siyang kwenta? Samantalang si Eunice, lalabas sana ng kwarto nito pero pinigilan ito ng kanyang yaya. What? Bakit bawal? Inis na tanong ng bata. Hindi naman masabi ng kasambahay na nag-aaway-away ang mga tao ron. Pero napag-isip-isip niya na baka mas mabuting hayaan niya ang bata para marinig nito yung usapan at malaman kung gaano kasama yung lola at ang daddy nito. Kaya pinabayaan nito si Eunice. Sumakto pa na pinag-uusapan nila Doña Victorina ang tungkol kay Carla. Mukhang hindi tayo titigilan ng Carla na yon hanggat hindi niya nakukuha sa atin si Eunice dahil siya ang ina ng bata. Ang sabi ni Rachel. Pwede ba? Kung wala ka magandang sasabihin, tumahimik ka na lamang. Galit na sabi ng ginang sa babae. Hindi ko hahayaan na makuha ng babaeng yun yung apo ko. Wala akong pakailam kahit siya pa yung tunay na ina ni Eunice. Sa atin ang bata at hindi niya pwedeng malaman na ang babaeng yun ang kanyang tunay na ina. Napatakip na lamang si Eunice sa kanyang bibig dahil sa kanyang mga nalaman. Ibig sabihin, ang babaeng pumunta sa kanila ay ang tunay niyang ina at hindi ito nagsisinungaling. Ibig sabihin, tama ang babae at pinakuha lamang siya ng kanyang lola. Ang lola niya, ang daddy niya at ang kanyang tita Rachel ang nagsinungaling sa kanya. Hindi nagpahalata si Eunice na narinig niya ang usapan. Dahan-dahan siyang naglakad pataas upang hindi na siya mapansin at dumiretso agad siya sa kanyang kwarto at doon na lamang napaiyak. Ibig sabihin, ang pinagsalitaan niya ng masama ay ang mami niya pa talaga. Kaya pala noong bata siya, nagtataka siya kung bakit hindi niya kamukha ang kanyang mami Rachel. Yun pala ang dahilan dahil hindi ito ang totoo niyang mami. Nang maramdaman ni Eunice na may paparating, agad niyang pinahid ang kanyang luha dahil hindi pwedeng mahalata na siya ay umiiyak. Magaling pa naman doon ang kanyang lola at gaya ng kanyang inaasahan, ang lola niya ang pumasok sa kanyang kwarto. May apo, nakangiting bati nito na parang wala itong ginawang masama sa kanya. Ngumiti na lamang si Eunice at kunwaring nagkwento tungkol sa napanood niya sa TV. Lola, nag-aaway-away po ba kayo? Tanong niya sa kanyang lola pero syempre hindi niya ilalaglag ang maid na nagsabi sa kanya.
Na-realize niyang kailangan niya ng baguhin ang kanyang ugali dahil masyado na iyong masama na talaga namang hindi nakakabuti. Hindi, nag-uusap-usap lang kami, apo. Kaya ayaw ni Lola na lumalabas ka ng kwarto mo dahil hindi mo rin naman maiintindihan. Kahit kailan talaga, napakagaling magsinungaling ng Doña Victorina. Sa labas ng kwarto ay nakikinig ang maid. Tinitignan niya kung papaano pakikitunguhan ni Eunice ang lola nito. At sa nakikita niya, mukhang nagbabago na dahil dati napaka-close nito sa lola pero ngayon ibang-iba na. Bakit hindi na lang natin ibalik si Eunice sa dati mong asawa para tumigil na? Ang suwestyon ni Rachel sa asawang si Victor na alam naman niyang hindi nito magugustuhan ang kanyang sinabi pero yun lang naman ang tanging paraan. Are you dumb or what? Sa tingin mo, gugustuhin ko na mawala sa akin yung anak ko? Galit na tanong ni Victor. Pero mawawala sa inyo ang company. Gusto ko na sa akin ang anak ko. Kung makapagsalita ka parang hindi mo minahal yung anak ko. O baka minahal mo lang yung anak ko dahil mahal mo ko. Hindi nakapagsalita si Rachel kaya inis itong iniwan ni Victor sa may living room upang puntahan ang kanyang anak. Samantalang sa kabilang banda, natutulog sa sofa si Carla na tila napagod sa kakaiyak kanina. Kaya malaya itong napapagmasdan ni Marcus. Ang maamot magandang mukha ng babae na matagal niya nang hinahangaan at mahal na nga niya. Kumbaga, mahal niya na ang babae sa paraan na siya lamang ang nakakaalam at mahal niya ang babae ngunit hindi nito alam. Kapag naging masaya na si Carla, magiging masaya na rin siya. Maya-maya pa ay gumalaw ito at sa takot na baka magising ito at makita siya, lumayo na siya sa babae. Baka kasi mamaya kung ano pang isipin nito at sanay naman na siya at sapat na sa kanya na pagmasdan ito sa malayo. Okay na siya sa ganun. Napakaswerte niya at ito ang kanyang naging sekretary dahil isang mabuting babae si Carla. Isang babae na papangarapin ng sino mang lalaki. Hindi niya nga alam kung bakit ito nagawang ibasura ng dating asawa dahil para sa kanya, deserve ni Carla ang lahat-lahat. Alam na ni Eunice ang totoo. Gusto niyang makausap ang kanyang tunay na nanay. Bumaba siya upang sana'y umalis ng bahay nila kasama ang maid nang maabutan niya ang kanyang lola at daddy na nag-aaway. Marahil, company na naman ang pinag-uusapan at gulat na gulat ang mga ito nang siya ay makitang may daladalang bag. Bakit ka may dalang bag? Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang mami Rachel. Ang grandma niya ay masama rin ng tingin sa kanya at halatang hindi gusto ang nakikita. Ganon din ang kanyang daddy. Alam ko na ang totoo kahapon pa. Kahapon pa nung nag-uusap kayo, narinig ko na ang lahat. Yung babae, siya ang totoo kong mami. Naiiyak na sabi ni Eunice. Hindi naman makapaniwala ang donya sa sinabi ng kanyang apo. Kahapon lang, nag-usap silang dalawa't akala niya sila ay nagkaintindihan ng bata. Ang buong akala niya ay malinaw na dito ang lahat, pero may alam na pala ito. So may dala kang bag dahil pupunta ka sa mami mo? Dahil naghihirap na tayo? Galit na tanong ni Rachel kay Eunice na paiyak na rin. Naranasan niyang masigaw-sigawan ng mga tao doon na akala niya hindi niya kailanman mararanasan dahil simula pagkabata, puro pagmamahal na ang nararamdaman niya mula sa kanila. Ngunit ngayon, bakit ibang-iba na? Gusto ko lamang siya makausap. Gusto ko siyang makilala pa. Dahil siya ang totoo kong mami. Paliwanag ni Eunice, kaya kinagulat ng bata na mabilis na lumapit sa kanya ang lola na kahapon ay ang bait-bait pa. Ngunit ngayon, ibang-iba na ito. Gamit ang isang kamay, hinawakan nito ang mukha niya at halos bumaon na yung kuko nito sa kanyang mukha dahil sa diin nun. Grandma, it hurts po. Naiiyak na sabi ng bata na takot na din sa kanyang lola sa mga oras na yun. Ngayon lamang siya sinaktan ng kanyang lola sa ganoong paraan. Talagang masasaktan ka sa akin. Pagkatapos ka naming palakihin, lalayasan mo kami at gusto mo makasama ang nanay mong walang kwenta. Galit na sabi ni Doña Victorina sa apo. Lingid sa kaalaman ng mga ito na tinawagan ng maid si Marcus at susunduin na nito ang bata doon. Natakot sa lola nito dahil sinasaktan ito ni Doña Victorina. Nag-ibang tao na kasi ito na parang hindi apo ang kausap. Mabilis din namang binitiwan ng matanda ang mukha ng kanyang apo nang ma-realize na ito nasasaktan. Si Victor ay nakatingin lamang sa anak at walang magawa ng mga oras na yun. Maya-maya pa, dumating si Carla at Marcus. Nakita nito ang kanyang anak na kagagaling lamang sa pag-iyak at halatang halata iyon sa mata ng bata. Mabilis na lumapit si Eunice kay Carla. Mga walang ya talaga kayo. Pati bata sinasaktan nyo. Dapat, hindi nyo na lamang siya kinuha sa akin nun. Galit na sabi ni Carla. At paanong hindi nakapagsalita pa si Doña Victorina
lalo na nang makita nito ang kanyang apo na yumakap sa ina nito at takot na takot ang bata. Kukunin ko na sa inyo yung anak ko. Final na sabi ni Carla at inakay na ang kanyang anak palabas ng mansyon na yun. Sinubukan pa ni Victor na sumunod at bawiin ang kanyang anak, ngunit humarang si Marcus. Hindi niya hayaan pang makalapit ang lalaki sa mag-ina. Poprotektahan niya si Carla at si Eunice mula sa mga San Diego sa kahit anong paraan, kahit na ipakulong niya pa ang mga ito. Umiiyak ang batang si Eunice habang sila ay nasa sasakyan. Mabutin lamang at nasa kanyang tabi ang kanyang tunay na ina na handa siyang patahanin dahil ayaw siya nitong makitang umiiyak. Hindi naman po ko sinasaktan ni Grandma dati pero ngayon nagbago na po siya. Umiiyak na sabi ng bata. Napatingin pa si Carla kay Marcus. Binigyan lamang siya ng lalaki ng makahulugang tingin na parang nagsasabi na intindihin niya na lamang ang kanyang anak. Marahil ay nabibigla lamang ito sa mga nangyari kaya wala itong tigil sa pag-iyak. Ako hindi kita sasaktan. Nandito lang si Mama para sa'yo. Hindi ko nahayaan na malayo ka ulit sa akin, anak. Ang sabi ni Carla at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Totoo po ba? Ang alin? Takang tanong ni Carla sa sinabi ng kanyang anak. Na pinakuha lang po ako ni Lola sa inyo. Pero bakit niya po ginawa yun? Mas mabuti pa anak kung magpahinga ka na lang muna. Ang tanging nasabi ni Carla. Pero gusto ko pong malaman, tsaka bakit si Mami Rachel po yung asawa ni Daddy? Hindi po ba kung anak niyo ko, dapat kayo po yung mag-asawa? Pagtatanong ng bata. Hindi kasi ko gusto ng lola mo dahil mahirap lamang ako't mayaman sila. Ayaw niya ako para sa daddy mo. Kaya naman nakipaghiwalay na lamang ako sa daddy mo at sinama kita kaso pinakuha ka ng lola mo at nilayo ka nila sa akin. Habang nagkukwento, naiiyak na lamang si Carla. Sorry po kung napagsalitaan ko po kayo ng masasama. Paghingi ng paumanhin kay Carla ng kanyang anak. Okay lang, ang mahalaga sa akin, magkasama na tayo ngayon at hindi ka na malalayo kay Mama. Naiiyak namang tugon ni Carla. Si Marcus ay natatouch na lamang sa kanyang nakikita. Ang sayang panoorin ng mag-ina sa ganoong senaryo. Naisip niyang doon na muna patuloyin ang mga ito sa kanyang mansyon kaya doon niya dinala ang mag-ina para masigurado ang kaligtasan ng mga ito. Dahil nakatulog si Eunice ay kanyang binuhat ang bata para ipasok sa mansyon at dinala niya muna ang bata sa magiging kwarto nito. Ayos lang naman kami kung doon na lang sa bahay ko, sabi ni Carla sa kanyang boss Marcus. No, I insist. Dito na muna kayo. Baka mamaya, baka biglang sumulpot doon ng dati mong asawa at biyanan mo at baka mapano pa kayo ng anak mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad na may kontak ka pala sa mansyon? Pagtatanong ni Carla kay Marcus. Mabuti pa'y maiwan ko na muna kayo mag-ina dito sa kwarto. Pero hindi natuloy ni Marcus ang balak na pag-alis dahil tinawag ito ni Carla. Hindi naman sa nag-a-assume ako o ano, pero bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Kasi kung tumutulong ka bilang kaibigan o pasasalamat sa pagiging sekretarya ko sa'yo, sobra na to. Nagugulo ang sabi ni Carla. Sa tingin ni Marcus, ayun na ang tamang oras at panahon para aminin kay Carla ang lihim niyang pagtingin sa babae. Hindi niya rin naman hihilingin na suklian ito ang kanyang nararamdaman. Gusto na lamang niyang sabihin dito ang totoo. Because I love you, Carla. Dahil sa tagal ng pagkakagusto ko sa'yo, nauwi na iyon sa pagmamahal at gusto ko na maging masaya ka kasama yung anak mo. Pagkatapos, iniwan na si Carla ng lalaki sa silid. Napaawang na lamang ang kanyang labit hindi makapaniwala sa kanyang nalaman na matagal na pala siyang gusto ng boss niya. Umagang-umaga may nanggugulo sa mansyon ni Marcus at walang iba kundi si Victor na gustong kuhanin ng anak. Hindi naman hinayaan ni Marcus na makapasok ang lalaki kaya nasa labas lamang ito ng gate, ngunit dahil sa labis na lakas ng boses ng lalaki, napalabas na ng mansyon ang mag-ina at tinignan kung anong nangyayari. Eunice, sumama ka na sa amin ng daddy mo, ang sabi ni Rachel na kasama rin pala ni Victor. Ngunit hindi lumapit ang batang si Eunice at yumakap pa ito sa ina. Natatakot na baka makaranas na naman ito ng pananakit mula sa kanyang lola at ayaw niya nang masaktan ulit lalo na kung alam niyang wala naman siyang kasalanan. Hindi mo ba nakikita? May bago na ring lalaki yung mama mo at hindi ka niya maaalagaan. Kaya sumama ka na sa amin ng daddy mo. Mahal ka namin pati ng lola mo. Ang sabi pa ni Rachel at nagpantig ang tenga ni Carla sa kanyang narinig. Kaya sinagot niya ang babae dahil sa salitang lumabas sa bibig nito na wala namang kakwenta-kwenta. Huwag mo kong siraan sa anak ko. Umalis na kayo dito. Pananaboy pa ni Carla dahil ayaw niya nang matakot pa ang kanyang anak. Kapag kayong dalawa ay hindi umalis, tatawag ako ng pulis.
pananakot ni Marcus kaya mukhang natakot naman si Rachel at niyaya na nito ang kanyang asawa. Napanatag na ang loob ni Carla nang umalis na yung dalawa. Pwede po ba ako magtanong? Ang sabi ni Eunice kay Marcus. Ano yun? Ang naging tanong naman ni Marcus sa bata. May gusto po ba kayo sa mama ko? Napapansin ko po kasi kayo ang lagi niyang kasama. May taglay din palang kadaldala ng anak niya at nang hindi makasagot si Marcus, inisip ng bata na mukhang natatakot ito sa kanya. Don't worry po, hindi naman po ako magagalit. Gusto ko din na maging masaya yung mami ko kasi nung una ang gusto niya lang po makuha ako sa daddy ko. Natutuwang sabi ni Eunice. Paano kung sabihin ko na gusto ko yung mami mo? Okay lang ba sa iyo yun? Pag-amin ni Marcus sa bata tungkol sa nararamdaman niya kay Carla upang sa huli wala nang mangyari pang hindi pagkakaintindihan. Okay lang po sa akin, mabait naman po kayo at mukhang love niyo po yung mama ko. At ngumiti pa si Eunice. Maya-maya pa'y pumasok na ito sa loob ng mansyon kaya naman naiwan si Carla at Marcus sa may labas. Dahil hindi alam ni Carla ang sasabihin, sumunod na siya sa kanyang anak. Napangiti na lamang si Marcus dahil sa inakto ni Carla. Tsaka niya na lamang sisimulan ng mga hakbang para magustuhan din siya ni Carla kapag okay na ang lahat. Sa ngayon, babantayan at pangangalagaan niya muna ang mag-ina. Nang makapasok si Marcus sa loob at pumunta sa kusina, tinawag siya ng anak ni Carla na Tito Marcus na siya namang kay ganda sa kanyang pandinig. Tito Marcus na lang po yung itatawag ko sa inyo. Okay lang po ba yun? Ngumiti si Marcus kay Eunice at sumagot dito. It's fine with me. At nang magtama ang mga mata nila ni Carla, napangiti na lamang siya lalo na nang makita ang namumulan nitong pisngi. Ibinalita sa TV na nahuli daw ng mga pulis sa mga San Diego dahil sa mga kaso na patong-patong na utang na hindi na nila kaya pang bayaran dahil sa bagsak na talaga ang company ng mga ito. Si Doña Victorina kasi may iba pang mga utang na hindi alam ni Victor. Nang mapanood iyon ni Eunice ay medyo naiyak pa yung anak niya dahil sa naawa ito sa kanyang lola at daddy. Ngunit wala naman itong magagawa kundi harapin na lamang ang pagkakamali nila at maling ginawa. Eto rin naman siguro ang karma ng mga ito dahil sa kasalanan nila. Mabuti na lamang at nakuha niya na si Eunice dahil hindi na ito na-interview pa ng mga press at hindi na dawit sa issue ng pamilya ng San Diego. Ayaw niya naman na talagang madamay ang kanyang anak. Gusto niya na magkaroon nito ng tahimik na buhay. Eunice anak, kakain na. Kumatok si Carla sa kwarto ng kanyang anak. Hindi siya agad na pagbuksan ni Eunice kaya pumasok na lamang siya sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Naabutan niya itong malungkot. Marahil, namimiss lamang ng bata ang daddy at lola nito na nagmahal at nag-alaga dito ng ilang taon. Mama, pwede po ba nating dalawin sila daddy? Kahit saglit lang po. Naiiyak na sabi ni Eunice sa kanyang mama. Wala namang nagawa si Carla kundi ang pumayag na lamang sa kagustuhan ng kanyang anak at saglit lang din naman. Oo pero saglit lang ha. Sasabihin natin sa Tito Marcos mo. Natuwa si Eunice sa sinabi ng mabuti niyang mama kaya yumakap siya dito. Pinatulog muna ni Carla ang kanyang anak bago siya lumabas ng kwarto. Nuntahan niya si Marcos at nagpaalam dito. Total ayos naman na ang lahat ay aalis na rin sila sa mansyon ng lalaki. Pumayag naman si Marcos at wala rin naman kasi itong karapatan na pigilan sila kaya ganoon. Kinabukasan, dinalaw na nila sa kulungan si Victor at si Doña Victorina. Ginawa naman ng paraan ni Marcos upang walang makaalam na sila ay pumunta roon. Daddy? Pagtawag ni Eunice sa ama nito at lumapit din dito ang bata para yumakap. Ngunit noong kay Doña Victorina na, umiwas ang matanda na kinalungkot ng bata. Ngunit pilit na lamang na inintindi ang kanyang lola. Dinalaw na kayo ng bata dahil namimiss kayo. Malamig na sabi ni Carla. Si Marcos ay nasa labas at mas pinili kasi ng lalaki na doon na lamang sa labas dahil makakasira lamang daw ito sa moment. Ang alam niya ay wala nang pwedeng tumulong sa mga ito dahil si Rachel ay inilayo ng pamilya nito. Nag-usap ng saglit ang mag-ama at dahil kailangan nang bumalik sa kulungan, nagpaalam na rin sila rito. Alagaan mo yung anak natin, bilin sa kanya ni Victor. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan dahil yun naman talaga ang gagawin ko. At pagkatapos ay paalis na sana sila, ngunit tinawag ni Doña Victorina yung apo nito. Mabilis namang lumapit si Eunice sa lola nito at yumakap. Si Carla ay naiiyak din sa kanyang nasaksihan. Anak, kailangan na nating umalis. At sabay silang lumabas ng anak niya sa city jail na yun. Si Marcos ang naghihintay sa kanila sa labas. Sinabi niya sa lalaki na babalik na sila sa kanyang bahay. Ngunit hindi ito pumayag at sinabi na doon na lamang sila sa mansyon. Total, wala namang kasama ang lalaki doon.
Nagtanong pa ito sa kanyang anak kung pwede siyang ligawan at mabilis naman na pumayag ang kanyang anak na kinatuwa naman ni Marcus. Hindi nagtagal, sinagot din ni Carla si Marcus. Alam naman niya sa sarili niya na may nararamdaman na rin siya sa lalaki na noong una. Natatakot lamang siyang aminin sapagkat ito ay boss niya at siya isang hamak lang na empleyado. Ngunit ngayon, pwede na ang lahat kaya bakit kailangan niya pang itago? Ang apelyido ng kanyang anak ay kanyang pinabago at pinagamit ang kanyang apelyido dahil ayaw niyang maging usap-usapan ito, pati na rin ang pangalan nitong Eunice ay kanyang pinadagdagan. Ginawa niyang Eunice Charlene na sinang-ayunan naman ng bata. Hindi naman sa kinakahiya nito yung ama at ayaw niyang igalang ang apelyido ni Victor. Ngunit ayaw niya lang maging tampulan ng tukso ang kanyang anak. Sa bawat araw, masaya na silang mag-ina kasama si Marcus. Si Marcus na nagsilbi ng ama sa kanyang anak. Hindi nagtagal, mas lalong lumalim ang nararamdaman nila ng lalaki para sa isa't isa at nag-propose ito sa kanya. Noong una'y nagdadalawang isip pa siya kung pakakasalan niya ito. Ngunit noong sang-ayon naman din pala ang kanyang anak, umuuna nga siya dito. Muli nilang pinabago ang apelyido ng kanyang anak nang sila ay maikasal ni Marcus. Ayos lang din naman dahil maraming pera ang lalaki at hindi nila problema yon. Masaya din naman yung anak niya na may maituturing pa rin itong ama kahit papaano. Dahil kung minsan, namimiss talaga ng bata si Victor. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos sa kalain ni Carla na makakasama niya ang kanyang anak at magiging masaya sila kasama si Marcus. Kapag may pagkakataon naman, dinadalaw pa rin nila ang daddy nito at lola nito sa kulungan dahil payag naman si Marcus. Happy birthday, Charlene! Pagkanta nila Marcus nang makauwi na ang bata. Kaarawan nito sa araw na yun at si Marcus ang nakaisip na ito ay sorpresahin. Thank you po Mama and Papa Marcus. Natutuwang sabi ng bata. Maya-maya pa, binigay nila dito ang regalo. Talagang ini-spoiled ni Marcus ang anak niya. Wow, salamat! Natutuwa nitong sabi. Napangiti na lamang si Carla. Masaya siya na napapasaya nila ni Marcus ang bata. Pagkatapos, sabay-sabay na silang kumain. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ni Marcus ng anak kaya magkakaroon na ng kapatid si Eunice na kinatuwa naman ito at sinabi pa na sana daw, babae daw para ito'y maging kabanding niya. Ang sabi naman ni Marcus sa bata bilang tugon ay gagawa nila ng paraan. Araw-araw ay isa silang masayang pamilya na nagmamahalan. Kahit na hindi tunay na anak at anak niya sa dating asawa, tinuring ni Marcus na parang tunay na anak ang anak niya at mahal na mahal din ito ang bata. Ang anak niya na dati kinuha ng ina ng kanyang asawa, kasama na niya't ang lalaking tumulong sa kanya para makuha ang anak niya ay may lihim din palang pagtingin sa kanya kung saan ngayon kasal na siya dito. Masasabi ni Carla na wala na siyang mahihiling pa dahil kasama na niya ang anak na nawalay sa kanya at buntis na ulit siya. Ni minsan, hindi niya naisip na ganoon ang magiging takbo ng kanyang buhay, ngunit wala naman siyang panagsisisihan dahil ngayon may 3 tao ng pinakamahalaga sa buhay niya at yun ay si Eunice na panganay niyang anak at si Marcus na dati niyang boss at ang magiging anak nila ng lalaki. Kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon, isang masayang pamilya at tahimik na buhay.